masasabi ko sa lagay ng industriya ng pelikulang Pilipino? Hindi maganda. Hindi maganda ang katatayuan ng industriya ng pelikulang Pilipino ngayon sa kadahilan ng nawawala na ang nanonood sa mainstream cinema sa mga sinihan. Sa kadahilan ng napakamahal ng sine. Okay? Hindi na ito kasing sigla ng ating pelikula 10 years ago. Ngayon, naghahanap na ng bagong anyo ng pagsasabi sa manonood na pwede kung paano sila manonood. Naghahanap ng bagong anyo upang mailapit siya sa masang manonood. Sa ngayon, habang hinahanap yon, may unti-unting mga pelikula na nagba-box office. Pero pag kinumpara mo sa pinakamaraming pelikula, marami pa rin pelikula ang hindi pinanood kaysa sa pinanood. Nagiging interesado lang ang manonood pagdating ng film fest. Dahil may pera sila. Yung market ng Filipino movies, hindi na siya yung dati. Yung dati kasi, dahil ito ang sinasabi nating madaling puntahan, mababang pera ang kailangan mo para mamanood. Ito ang major form of entertainment ng tao nung panahon ng mga nagdaan. Ngayon po, hindi na. Ang mga ordinaryong tao na sinasabi nating ang trabaho ay minimum wage lang, na driver, hindi na sila manonood ng 400 pesos o 350 pesos o 500 pesos na sine. Bibili na lang sila ng bigas, bibili na lang sila ng ulam para may makain sila. Sila yung dati nating mga audience. Ngayon, hindi na. Ang audience natin ngayon, yung tinatawag natin petty bourgeois, yung maaaring mag-spare ng 500, 350. Kasi ngayon, ang lahat ng sinihan ay nasa mall. Pag pumunta ka sa mall, Diyos ko, kahit 1,000 kulang. Pagkasama mo, asawa mo, kasama mo, sweetheart mo, kasama mo, mga anak mo. Kakain pa kayo, mamamasahe pa kayo. Eh, kailangan mo ng malaking pera para makanood ng sine. Kaya humina ang ating sinihan sa ordinaryong petsa ng pagpapalabas. Pero, nagkaroon ng ibang anyo ng tinatawag nating pagmamarket, di ba? Meron mga tinatawag na streaming na nariyan na pwede mong puntahan at ibenta ang iyong gawa. Meron tinatawag ngayon mga black screening na binibenta na isang buong araw. Nag-iiba-iba na ang pamantayan ng tinatawag nating hindi nakikinig si Jerry Ulea. Ang pamantayan ng iba't ibang klase ng pagmamarket. Okay? Nag-iiba-iba na. Yun lang. Thank you po, Direct Joel. Direct GB kayo. Sa haba ng sinabi ni Direct Joel, I agree naman doon sa sinabi ni Direct Joel na hindi, seriously, struggling siya. Pero ako kasi naniniwala rin ako na sa mga ganitong pagkakataon na nag-struggle, yan yung time na makapag-create ka ng opportunities. And then siguro ito yung time na siguro hanapin natin kung ano yung mga opportunities na pwede sa mga pelikula natin, kung saan natin siya pwedeng ipalabas, kung saan natin siya pwedeng ma-share sa mga tao. So ayun, siguro yun yung pinaka-estado para sa akin. Thank you po. Direct Kevin kayo po. Actually, magsa-second emotion na lang din sana ako kay Direct Joe. So sinabi niyo. Pero Direct Kevin, medyo nag-i-improve na naman po ngayon, di po ba? Alam po natin lahat yun. So, well, actually, because I think of the rise of the indie and regional filmmakers, because of them, as in like, ang dami-daming kwento na lumalabas na rin ngayon. However, again, tulad din sinabi ni Direct Joel, the challenge really is how you're gonna screen your films. You know, so dapat we should be able to look for other venues for that. One thing I would like to cite, being an Ilonggo, in Iloilo, Direct Elbert knows this, we have the longest running film festival in the entire country, and that's the Bantayan Film Festival in Gimbal. And the screening actually is attended by like about 5,000, 6,000 people in the audience, all in one night. So may mga ganun, and they screen in the plaza.
Sa UP Visayas naman, we have our Cinematheque. So alam mo yung ganun, kasi if we screen in cinemas, ang mahal, yung rental alone. And then you cannot make your students anymore go to the cinema. Sabi nila sa'yo na, eh paano naman yung allowance namin? Tapos kakain pa kami, magmimerienda pa kami. And I remember as a student before, yung allowance namin kasya allows us to watch movies. Dati. Ngayon, hindi na talaga kakasya. Manunod ka pa ng pelikula, magugutom ka pa. Ganun yun. So I think that's the state now. But yes, as I said, because of indie and regional as well filmmakers, then there goes. I mean, like, there are a lot of stories that we can explore, and at the same time venues too for screening our films. Kasi the film should not just be limited to cinemas. Ayan, industriya natin ay they're both mahirap, saka at the same time maraming opportunities. Ang hirap kasi ang daming competition, at the same time ito nga yung mga problema sa viewing people. Siguro mas naghahangad talaga ng quality yung mga nanonood, no? Kasi pag nanonood sila, kino-compare lagi sa Hollywood yung mga gawa namin. So kailangan lang namin, taas siguro yung quality. And also medyo mahal talaga yung mga tickets, no? At the same time, maganda rin yung playing field ng filmmakers kasi lumaki na yung namin. Kumbaga marami na kaming grounds to work on or play with. Meron ng social media, meron TikTok, meron na yung vertical cinema ngayon. So, ang daming pwedeng paglaruan. Yun lang. Wala naman palang pera ang yung class na inaasahan natin, yung class na nanonood dati ng pelikula, hindi na nila afford, no? Yung pagdating na ng 500, hindi na kaya. Bakit po hindi na lang gumawa ng pelikula to cater doon sa mga may pambayad? Hindi po ba ganun kasimple ang solusyon? To give them stories or films na para sa kanila. Total silang may pambayad. Salamat po. Maybe Direk Joel can answer. Ang pelikulang Pilipino ay para sa lahat ng uri ng Pilipino. Hindi lamang dapat tumatangkilik sa isang sektor ng populasyon. Dapat ito'y sumasalamin sa pangangailangan at buhay ng buong Pilipino. So, hindi naman porket sila ang nakaka-afford lang, doon istorya lang nila ang gagawin natin. Lilimitahin mo ang storytelling ng mga manunulat at ng mga direktor. Ako, bumubuo ko ng pelikula para sa lahat ng Pilipino, hindi lamang doon sa pwedeng maka-afford ng pera para pambayad sa takilya. Lahat ng direktor ganoon. Hindi lamang, wala namang direktor na iniisip, ay gagawa lamang ako ng pelikula para sa ganitong uri ng tao. Hindi eh. Dahil ang istorya niya ay ini-encompass ang buong populasyon ng Pilipinas. Kaya nare-reflect ang katotohanan ng iba't ibang sektor. Sapagkat ako ay hindi naman ako mayaman, so ang istorya ko ay tungkol doon sa makasama kapareho ko. Kasi yun ang alam ko. Kasi hindi ko man alam ang buhay ng isang Ayala. Hindi ko maalam ang buhay ng isang mayamang-mayamang tao na 1% ng ating populasyon. So ang aking storya ay tungkol sa mga kakilala ko, kapitbahay ko, kabunggo ang balikat ko. Yun ang mga istorya yung sasabihin ko kung ano yung nalalaman ko. Maring sa ibang paraan nila babayaran o sa ibang paraan nila mapapanood. So, kumbaga, mahirap nating ilimit lang na, ito lang yung focus natin. Ito lang yung, hanggang dito lang tayo. Siguro, ina-target lang natin yung pagdating sa pagpapalabas na, ito yung makaka-afford, napapag-usapan lang. Pero, yung ilimit natin yung audience natin, baka lalo tayong mamatay ang pelikulang Pilipino kasi mawawala na saysay yung paggawa natin ng mga storya at pagkwento natin. I think it's very challenging to discuss this. Like, for example, we're talking about the economics of the industry as well.
So kung gagawa ng pelikula, why are you doing this? Are you doing this to earn money? Are you doing this to make yourself rich? Are you doing this because you love to do this? And then, as sabi nila, if you do something out of your passion, then profit will come after. I don't necessarily believe in that as well. I don't know which goes. Pero ito lang yung masasabi ko. I once attended a lecture by Peter Chan sa Busan, and he said, when we think, yung concern natin is how can we make a story universal? And he said na the way to do that is make a story that is very personal, because the very personal actually becomes very universal too. Kasi yung pain mo, may pain din yung tao na yan. Yung sadness mo, may sadness din yung tao na yan. So you don't have to worry about your audiences. Write the story that you want to write and serve the story first and write it from the bottom of your heart, and the rest will follow. So yun. Salamat po. Mr. Lee? Para sa akin talaga, sa akin quality talaga. Kasi recently napanood ko yung Sunshine, and actually third week na yata, and marami pa rin nanonood. So, if it's really worth $350, I think papasok pa rin yung mga tao.